Ang Los Angeles Lakers papasok ng training camp at preseason, dalawang players agad ang mawawala sa kanila, si Jared Vanderbilt at Christian Wood. Parehas may injury. Mas expected na makakabalik agad si Bando kumpara kay Wood, depende sa recovery pa ng player. At least 5 rotational player pa rin ang naiwan sa Lakers mula sa last season lineup. Walang major player na nakuha sa free agency ang Lakers. Sa draft meron si Dalton Knecht. Kumpara naman sa Clippers, mas balanse yung mga position ng player sa lineup nila. Ang position ni Knecht nasa number 2 or number 3. Kung masusunod di umano si JJ Redick, ilalagay niya sa starting unit si Dalton Knecht. Si Redick na ang coach nun. Ang issue kasi sa Lakers, mula pa nung panahon ni Frank Vogel, meron nakikialam sa management kung sino ang ilalagay sa rotation. Kung akala ng iba si LeBron ang nagiging coach, hindi. Meron pang iba. Kahit si Darvin Ham mukhang naging apektado nun. Kaya nga sa mga interview niya parang gamot lagi. Generic ang sagot. Ang potential starting unit ng Lakers, yung 5 natira pa rin last season, si D'Lo, Reeves, LeBron, Hachimura at Anthony Davis. Ito yung lineup ng Lakers na merong 19-6 record kapag sila ang ginamit sa playoffs. Kasama na dito yung play-ins din. Sa 3 taong magkakasama sa starting unit si LeBron, AD, Reeves, Hachimura, meron silang average doon na 42-22 record, 65% winning rate. Kung ilalagay sa standing yung winning rate, number 4 ng West yun kapag sila yung kasama sa starting lineup. Pero nakadepende yon kung sino yung pang-5 player. Si D'Lo nag-struggle nung early part ng season nung nakaraan kaya bababa ang winning rate nila nun. Sa 4 na yan, ang pwedeng ilagay doon na pang-5 si Dalton Knecht, either number 2 position. Si Reeves ang magiging main point guard ng Lakers. Dahil di umano ang original position ni Reeves ay point guard. Ng 2023 playoffs, nag-average siya ng 17 points at 46% sa field nung siya ang nilagay noon na point guard. Sinabi rin ni Austin Reeves na mas komportable siya sa ganung position. Nung nakaraang taon, ginawa din ni Darvin Ham na nilagay niya sa point guard position si Austin Reeves at si D'Lo naman nasa second unit. In-acknowledge din ni JJ Redick na magiging part ng long-term plan ng Lakers si Reeves. Hindi nga lang niya sinabi na magkakaroon ng mas mahabang role sa point guard si Reeves. Ang sinabi niya doon, kailangan niyang i-improve yung kanyang conditioning. Nagkakaroon ng taon na effective sa point guard si Reeves dahil nakukuha niya yung small part ng role. Ang role talaga ni Reeves ay parang Manu Ginobili, secondary ball handler, hindi primary. Naiipit si Austin Reeves kapag dumaan yung pick and roll. Sa ganung style, nawawala yung freedom niya makatira agad. Ito ay kapag siya ang primary ball handler. Sa last playoffs, nag-a-average sa pick and roll offense si Reeves ng 6 points per game. Kapag siya ang secondary. Kapag primary, 1 point per game. Yung point guard at primary ball handler, iisa lang naman din kasi ang ibig sabihin nun eh. Kasi kalimitan, nasa point guard talaga ang bola para gumawa ng play. Pero nag-iba yun mula nung kay James Harden sa Houston, lalo na nung kasama niya si Chris Paul. Dahil si CP3 ang point guard, si James Harden ang primary ball handler. Based naman sa iba, hindi na ganun ka big deal ang position ngayon, hindi katulad dati. Dahil yung iba mga players doon kaya maglaro ng multiple position mula point guard hanggang small forward. Austin Reeves naman, pwede siyang bumalik sa pagiging point guard pero hindi pa rin siya ang primary ball handler. Kaya namintis agad noon ang pagkakataon na makuha ng Lakers si DeJounte Murray sa Hawks na nakuha naman ng Pelicans, bargain pa. Dahil hindi basta-basta iti-trade ng Lakers si D'Lo nang wala pa rin kapalit na point guard na primary ball handler din. Kahit yung iba mga fans nalilito na rin sa primary ball handler. Usually point guard talaga ang concept nun kasi sa kanya talaga magsisimula yung bola at yung opensa. Pero meron kasi mga star player na hindi point guard katulad ni na Kevin Durant at LeBron. Iba ang position nila. Kaso kalimitan din sila ang nagiging primary at dominant ball handler. Mas nagtatagal sa kanila at nagre-resulta pa na sila na ang gumagawa ng play. Si Steph point guard na scorer. Si Austin Reeves kung ilalagay mo bilang point guard, hindi siya dominant at hindi rin siya magiging primary. Si CP3 tinatawag namang legit point guard. Pero yung primary ball handler at dominant ball handler na point guard, dalawa lang naiisip ko dun, si Luka at si Trae Young. Dahil sa setup ng Lakers ngayon, ang point guard ng team si D'Angelo Russell. Pero ang primary ball handler nun si LeBron. Kaya nga dati nung nasa kanila si Westbrook, bukod sa nahihirapan sa shooting si Westbrook, dalawa silang naging primary ball handler. Hindi kasi by possession ang usapan doon, kundi kung kanino madalas yung bola at yun ay kalimitan na kay LeBron.
So pinahaba ko lang din, isa lang din naman ang gustong sabihin doon. Gustong kunin ni Austin Reeves ang posisyon ni D'Angelo bilang main point guard ng Lakers. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.